crucible is for silver, and the furnace is for gold. But the Lord tests the hearts of men. Proverbs 17 verse 3. Alright guys, welcome back to our channel Surigao-san for another minute of treasure discussion right here. And this time, it's another requested video na ating i-decode at i-analyze. At before that, ako'y magbigay-pugay at mag-shoutout muna sa lahat ng nanonood ngayon, old subscribers, new subscribers, at sa bago pa lamang bumisita. Sa pagtulong sa pag-decode ng ating ka-TH, ito yung kanyang padala na sketch ng kanyang treasure site na kung saan ay maraming bato ang nandoon at merong mga marka. Okay, at ang unang gawin guys, kapag malaki ang inyong treasure site, ay i-minimize nyo, meaning paliitin nyo ang treasure site, i-divide nyo sa dalawa. Huwag nyong pagsabayin ang dalawang grupo. Kasi minsan sa isang treasure site, sa isang bundok ay merong tatlong opisyal, dalawang opisyal na nagpabaon ng kanilang mga kanya-kanyang golds. Kaya hindi lang isa ang may-ari ng mga nakabaon dyan sa isang bundok na yan. Kasi ang isang treasure site ay nasa 30 meters circumference lang yan. 30 to 40. At yung nasa unahan ay iba na rin ang may-ari noon na official ng Japanese Imperial Army. At kung yan naman ay sa Emperor na treasure, iisa lang ang treasure layout niyan. Ang isang bundok ay sa kanya lang yun, at sa baba ng bundok doon sa mga creek, sa valley, ay kanya-kanya na rin nagbaon ang kanyang mga opisyal ng kanilang share. Okay, pero iba yung sa Imperial Treasure, merong secured bunker na malalim at merong 3 hanggang 4 na giveaway. Dito sa mapa na ito ay makita natin na hindi typical na general treasure map layout. Hindi ito yung sa ganitong klaseng mapa or layout, hindi ito ang typical na tinatawag na Imperial Treasure Site. Kasi ang Imperial Treasure Site ay ano talaga yan, parang ganito yan, merong 3 malaking bato na nagaganyan, naka-triangle, kaya tinatawag yan na triangulation of stones. Kaya tinatawag yan na in between big rocks ay merong treasure. Yan ang triangle sign, itong nandito. Kaya may hati yan sa gitna, kasi sinasabi niya na ang treasure ay nasa triangulation ng 3 malaking bato, pero nasa gitna ito. Pwedeng dito, sa gitna ng 2 bato. Ang pang-apat niyan, kung gumamit sila ng 3 bato, ang pang-apat niyan dito sa north ay kahoy na yan. Gumagamit na sila ng mga old tree. Sa kapanahonan nila, yun ay maliit pa na kahoy na kanilang sadyang itinanim dito. Kung ito ay north, sa west and east ay mga bato na malaki. At minamarkahan yan. Meron akong maraming puntahan na ganyan guys, na typical treasure layout ng tinatawag natin na General Treasure or Emperor Treasure layout.
ng kanyang treasure site. Naka-triangle talaga yan ang tatlong bato kaya madaling hanapin. Kung tatayo ka dito sa gitna, tingnan mo ang west, tingnan mo ang east, north at south. Kung mayroong mga bato yan o malaking kahoy sa north o sa south ba yung kahoy, basta't itong tatlong bato, yan ay talaga ay malaki at makikita mo yan. At ang layo niyan ay nagumpisa lang yan sa 7 to minsan 15 meters ang layo. Galing sa gitna. Kaya itong dalawa pwedeng 14 to 30 meters. Ang layo ng mga ito, kung hindi ka magumpisa sa gitna ay nasa 14 to 30. Pero kung tatayo ka sa gitna, malapit na lang sila, nasa 7 to 15 meters ang kada malaking bato. So kung ganyan na layout yan ang makita mo sa bundok, well, ang iyong lugar ay Imperial Treasure Site. Ngayon, balikan natin itong sa ating kaibigan. Alright, ngayon ay balikan natin muli ang kanyang sketch. At dito sa tatlong signs lang ang mahalaga dito guys, itong mga triangle. Nagsasabi ang triangle na in between triangulation, in between, merong yan, sabi niya, merong dyan tatlong bato na malaki na naka-triangle. Hindi man yan perfect na triangle na ganito, kahit triangle yan na nakaganyan, ay pwede na yan. Basta't merong malaking bato diyan na naka-triangle in position, dito sinasabi na in between sa dalawang bato na malaki ay mayroong nakabaon na treasure. So ang unang tingnan ay saan ba ang malaking bato dito. Okay, so isa ito. So tingnan natin saan ba ang naka-triangle diyan. Pwede bang ito? Naka-triangle yan. Kung pupunta yan dito ay naka-triangle yan. At papunta rin siya dito. Ngayon ang gawin natin ay huwag nyo munang isali ito guys, kasi ito ay maguguluhan kayo dyan, lalong lumaki ang inyong area of research. Dito lang ang area nyo, hatiin nyo sa dalawa. At pagkatapos nyo dito, sa area B, ito yung A. Kung wala sa B ay, sabi kasi, ang ating katiits malayo lang itong A na area. So, huwag nyo munang isali yan sa project, lalo kayong maguluhan. Dadami ang trabaho nyo at lalong hahaba ang oras nyo dyan. Aabutin kayo ng 1 taon. Kaya dito muna kayo mag-focus sa sure na area sa letter B. Sa area B. Okay guys? Okay. Ang mga signs ay nandyan. Merong creek. Ang Japanese Imperial Army ay magbaon talaga yan sa bundok sa ibabaw. Ngayon, ang ibabaon nila sa ibabaw ng bundok ay yung malaking treasure deposit. At yung tinatawag na mga giveaway ay binaba yan. Yan binabaon sa mga creek, malapit sa creek, kung saan merong malalaking bato na triangulation in form. Okay, so itong triangle nagsasabi na merong treasure in triangulation. Dito, itong triangle na may hati sa gitna, ito nagaganyan. Ang sabi niyan, sa dalawang bato na malaki sa kalagitnaan ay merong treasure. Ito kasi yung dalawang bato. At sa gitna niyan ay merong nakabaon na treasure. Ngayon, saan bang merong malaking bato diyan? Itong dalawa lang. Kulayan natin ng malaki. Kaya tama kayo mga katiyats. Ito yung sabihin natin unang malaking bato at pangalawang malaking bato ay ito na merong letter A. Ang letter A sign ay sign yan for gold coins. Ang A, merong nang nakakuha niyan. Ang nakuha niya ay silver and gold coins sa letter A na sign. Okay, so in between, ibig sabihin itong triangle na to, in between two big rocks dito sa gitna ay merong nakabaon. Ngayon, in between 1 and 2, dito in between ay ito ang makikita nyo. Meron daw nakabaon in between 1 and 2 na bato. Kaya ano pa ang
hinihintay natin guys. Merong turtle sign dyan. Nakatingin ang turtle dito. So malapit lang sa turtle ang treasure. Alright, so ang treasure ay sa tingin ko ay nandito. Inline pa rin siya sa dalawang bato. Sa 1 and 2 na rock. Or kasi ang turtle ay nakatingin dito. Naisip nyo bang iniisip ko guys? So maybe treasure is in rock number 3 and 1. Papunta dito. Kasi ang turtle ay nakatingin dito. So kuha nyo ba guys? Ganyan ang pag-decode ng mystery of triangle. Nakatagpo kasi ako niyan sa bundok. Kaya lang naunahan din ako. Pero nakuha ko na ang puzzle ng ganyan na sign na triangle. In between two big rocks ay nandoon sa kanyang linya tulad dito. In between sa 3 and 2 na rock ay dito. Ilalo na nakatingin ang turtle dyan. Pero ang ating pangalawang site prospect ay dito sa harapan ng turtle. So align pa rin siya sa rock number 1 and 2. Pero kung wala dyan, ang second option is dito. Okay, kulayan natin ng yellow. So ito guys ang ating first option sa harap mismo ng turtle na bato. Kasi dyan nakatingin, pero kung wala kasi sabi in between two big rocks. So pwedeng dito i-extend yung site ng kung saan nakatanaw yung kung saan nakatingin yung turtle, i-extend nyo, natatama siya sa linya ng rock number 3 and rock number 2. So dalawa lang ang option sa line ng rock number 1 and 2 and then line ng rock number 3 and 2. So ito yun guys. Okay? At dito naman ay yan ay iba na naman yan na decoding sa area na yan. Hindi kasi pwedeng pagsabayin. Gaya ng napuntahan ko na bundok na kabilaan yung mga treasure, mababaliw ka doong saan ang uunahin mo, kaya dapat isa-isa lang talaga, himay-himayin, isa-isa para hindi maguluhan. At yung mga trabahante, yung tagahukay ay napapagod din yan, kaya dapat accurate at yung oras ay mabilis ang treasure recovery. Okay, punta tayo sa kanyang mga picture. Ito yung triangle na nagsasabi. Itong triangle guys na naka-extend doon, ang sabi niyan, sa tatlong bato, ito, sa tatlong bato na malaki sa area, kahit hindi naka-triangle yung bato, kahit tabingi siya na triangle, kahit nakaganyan, ay pwede na yan. Basta tatlong bato yan na malaki sa area. In triangulation, naka-triangle ang position. At ang treasure ay ito, itong dulo. Meaning, ang treasure daw ay nasa likod ng isang malaking bato. So tingnan mo ang area kung saan ang pinakamalaking bato. At sa likod ng malaking bato, ay doon maghukay. Kung example, ito ang malaking bato at nakatingin ka dito sa kanya, meaning sa likod nito dito ang hukay. Okay, punta tayo sa ibang picture. Triangle pa rin ito guys. Kaya lang merong dot dito. Ang dot naman dito, yan ay item. At kung kasama ang dot na ito, meaning ang item ay malayo sa rock triangle. Meaning papunta siya dyan. At ang layo ay nasa 10 meters. Kasi bawat tuldok ay 5. So dalawang tuldok, that is 10. Malayo siya. At tingnan nyo ang direksyon nito guys. Kung yan ay norte, ito ay norte, south. Meaning ang treasure ay nasa norte. Ngayon, kung hindi kasama yung isang tuldok dyan, kung ang
original na tuldok ay ito lang. Kung saan nakalagay yung tuldok ay yun ang starting point. So kung dyan ang tuldok, meaning doon tayo sa isang bato, titingin sa bato dito. Dito tayo nakatayo and then papunta tayo dyan. Yan ang sabi niya. Kasi ito ang mahaba na line. Pero minsan pwede rin dito ka pupunta at i-check mo ang bato na ito. Under sa rock na yan, yan ang option number 2. Ito dito ang option number 1. So galing dito, punta dyan. Punta dyan. Yan ang option ng triangle. Okay, another picture. Ito guys ang talinghaga ng tinatawag natin na nakahukay ka ng pulang lupa. Ano ba ang meron sa pulang lupa na ganyan? Kasi yan talaga yan ang tinatawag na pink cement or pink or red cement na pangkulay. Pangkulay nila yan na palatandaan na nandyan na ang treasure, napakalapit na. Kaya lang mayroon pa ring direction. At ipapakita ko sa inyo sa drawing ko kung saan hahanapin ang treasure pag nahukay nyo ang pulang lupa na tulad ng ganyan. Okay? Hang on for a while. Alright, mga katiyats. Ito ang gawin nyo pag na-encounter nyo sa baba ng inyong hukay ang kulay pula na lupa. Tulad ng yung nakita natin kanina. Kung ang lupa dito sa lalim na 2 to 3 meters ay may encounter nyo ang pulang lupa na yan. Bakit nilalagyan yan ng pulang lupa? Sinadyang nilagay talaga yan dyan kasi ang pulang lupa ay nagbibigay yan ng direction na going left or right, north, south, drifting. Okay, pero ang pinaka-direksyon talaga nito, kung ikaw ay example, ito yung norte or north, sa kaso na ito, kung ang norte ay papunta dyan at nahukay mo ito sa lalim na 2 to 3 meters, meaning wag ka nang after mo makuha ang pulang lupa na ito ay wag ka nang pupunta pa below o wag mo nang isagad pa ang hukay mo to 4 meters. Kasi ang sabi ng pulang lupa ay wait, stop ka muna dyan at you should go north. Kaya drifting ka dito ka. Pupunta ka dito sa paghukay guys. Going to north. Sa drawing ko lang yan pero talagang east naman ito kung tingnan natin sa compass. Ipagpalagay na lang natin na ang norte ay dito. Okay, so going to north ang pupuntahan mo. At gaano ba kalayo? Well, hindi na yan malayo. Nasa 3 to 5 meters na lang yan. Galing dito, papunta dyan. So, yan pag pulang lupa, yan. Ngayon, merong kasing minsan ang na-encounter nyo dyan ay hindi pulang lupa, kundi dalawa lang kasi ang palaging na-encounter na kulay na lupa na merong kahulugan. At ang pangalawang lupa na ma-encounter nyo ay ang kulay ganyan. Kulay itim. Kulay itim na lupa. Ano naman ang gawin natin kung kulay itim? Ang matagpuan natin na lupa sa lalim na 2 to 3 meters pa rin. Titigil na ba tayo guys sa paghukay? Saan ba tayo pupunta? Mag-drift ba tayo side by side? Ano sa tingin nyo? Well, ang solusyon dyan ay ang gawin ay kung ma-encounter nyo ito na layer, kung ito ay itim at ang lalim niyan ay nasa kalahating meter lang yan ang kapal ng black soil na yan, or kung kakapal pa siya ay 1 to 0.5 meter lang.
So kalahating meter to 1.5 meter ang kapal ng itim na lupa na nasa 2 to 3 meters ang lalim sa inyong hukay. Kung natamaan nyo ito guys, itong itim na lupa, ay kailangan magsaya ka na dyan. Ayan, smiling ka na, meron ka ng smiling face, kasi ang gawin mo lang ay pupunta ka pa sa baba. Go down below for another 2 meters. Kung makita mo na ang black soil, hukay ka pa uli ng 2 meters at doon sa baba nito, sa 2 meters, ay makita mo na ang iyong hinahanap. Marami ka nang makita doon na sign. Kung malaking treasure yan, meron pa naman yan pinalaman nila ng mga putol-putol na kahoy, nalata na, kawayan na putol-putol, mga dahon na black soil na rin, at mga basag na buti, or minsan buto ng tao. Kung malaking treasure, mga buto ng tao ang nandyan. 2 meters below sa black soil ay nandyan na ang hinahanap mo. Kaya mas magandang sign ang black soil. Pero ang red soil ay maganda rin, kaya lang pupunta ka sa norte. At kung wala sa norte guys, ay backward ka sa kabila, punta kang south. Ganyan ang meaning ng kulay na pula na lupa, at napaka-importante niyan. Kung hindi natin alam yan, ay lalong lalalim pa ang ating hukay, ang ating hole, kasi hindi natin alam na kailangan pala ay mag-drift horizontal tayo ng tunnel. Pag kulay pula ang lupa, ay pupunta tayo, pinakauna ay norte, and then kung wala sa norte ay sa kabila tayo sa south. Okay, so ang tunnel natin dyan, kung pulay ang lupa, ay mag-L na yan. Okay guys, sana ay meron akong naibahagi sa inyo na kunting kaalaman na naman sa treasure hunting. Maraming salamat sa panonood. God bless you all, and ciao for now.